Kaya si Merong Su, ang babae na nagsilbi kay Liu Yoxi, ay nagalit. Walang pakialam, kinagat ni Liu Yoxi ang pakwan at ibinato ito kay Merong Su, sinasabi sa kanya na hindi ito masarap at humihiling na kumuha siya ng iba. Sa huli, humigpit ang kamao ni Merong Su sa galit. Ngunit napansin ito ni Liu Yoxi at tinanong siya kung ayaw ba niyang sundin ang kanyang mga utos. Kaya sinubukan ni Merong Su na mag-relax nang makita niyang papalapit si Lolo Merong. Nagtanong siya sa kanyang lolo tungkol sa sinabi ni Chen Pinggan. Sinabi ni Lolo Merong kay Merong Su na hindi maginhawa para kay Chen Pinggan na kumilos mismo at sigurado siya na gagawin ang ibang mga arrangement. Kaya nalungkot si Merong Su sa sinabi ng kanyang lolo. Bigla, lumindol ang lupa, mabilis na tumingin si Merong Su at Lolo Merong sa hukay na lugar. Nanginginig ng husto ang lupa kaya nagmamadali ang mga manggagawa na lumikas sa hukay na lugar ngunit tumakbo si Liu Yoxi patungo sa gawang taong bunganga, sumisigaw na may kayamanan na malapit ng ipanganak. Bigla, isang malaking malaserpenteng nilalang ang hamukay sa kanyang sarili mula sa bunganga at lumitaw sa harap ni Liu Yoxi, na nagudyok sa kanya na magtaka kung ano ang malaserpenteng nilalang. Inatake siya ng malaahas na nilalang, sinugitan si Prinsesa Liu Yoxi malapit sa kanyang kanang mata, na nagdulot sa kanya na sumigaw. Nagulat ang mga manggagawa at mabilis na tumakbo para sa kanilang buhay sa takot. Ngunit isa sa mga manggagawa ang nakakilala na ito ay isang Black Serpent. Samantala, mabilis na tumayo si Prinsesa Liu Yoxi at inutusan ang kanyang bodyguard na pigilan ang Black Serpent sa pagwawala. Sa sandaling iyon, sumulong si Long Eosan at sinabi sa Black Serpent na hindi siya makakapatay ng sinuman habang naroon siya. Nagulat, tiningnan ni Liu Yoxi ang lalaki na kakadating lang at agad niya itong nakilala bilang ang lalaki na may-ari ng Chanson Tower kaya hiniling niya kay Long Eosan na ilabas siya doon. Gayunpaman, si Long Eosan, na may gulong ekspresyon, ay walang ideya kung ano ang ginawa ni Liu Yoxi doon. Naisip ni Long Eosan na pagkatapos ng kanyang nakaraang breakthrough, walang paraan upang ilabas ang kanyang kapangyarihan, at ang Black Serpent ay nasa rurok ng Mahayana Realm. Kaya ngumisi siya dahil naniniwala siya na ang Black Serpent ay perpektong mabuti para sa pagsasanay. Black Serpent ay umungol kay Long Aotian, at mabilis na lumipat sa isang nakakatawang tono, tinatanggihan na kailanman ay sinabi niya na papatayin niya ang isang tao dahil naniniwala siya sa Budismo. Nagulat si Long Eosan, sinabi sa Black Serpent na, sa kabila nito, ang mga tao ay inosente, at kailangan niyang pigilan ang Black Serpent sa pananakit sa kanila. Ibinigay ng Black Serpent kay Long Eosan ang kanyang daliri at sinabing hindi niya sinaktan ng sinuman, lumabas lang siya para magpaaraw. Sinabi niya kay Long Eosan na napatay na niya ang mga immortal beast noong nakaraan at hindi niya dapat isipin na siya ay lahat ng iyon dahil lang sa mas mataas ang antas ng paglilinang ni Long Eosan. Sinumpa ni Long Eosan ang Black Serpent sa kanyang mga iniisip matapos marinig ang kanyang sinabi. Napahiya, ninais ni Long Eosan na uhaw sa dugo ang Black Serpent para hindi siya mag-atubiling patayin ito. Nahawakan ni Liu Yoxi ang damit ni Long Eosan at tinawag siya. Sinasabi na ang Black Serpent ay malinaw na takot kay Long Eosan at nagpapanggap lamang at maaaring pumunta ito sa isang lugar at magdulot ng kaguluhan pagkatapos niyang umalis. Tinitigan ni Long Eosan si Liu Yoxi. At sinabi sa kanya na ginagamit lang niya siya dahil nagmula siya sa Thousand Feather Empire. Sinabi ni Long Eosan na bagaman hindi niya alam kung sino ang kanyang ama, naniniwala siya na hindi ito mas mahusay kaysa sa kanya. Tinuruan ni Long Eosan siya ng ilang magandang asal habang nakaluhod si Liu Yoxi sa lupa. Iniwan niya si Liu Yoxi at sinabi sa kanya na siya ay mag-isa. Si Liu Yoxi, napahiya, ay nagbanta kay Long Eosan na balang araw ay pululuhuran niya ito sa paanan ng kanilang imperyo. Bigla, huminga ang Black Serpent at ipinaalam kay Liu Yoxi na narinig niya ang masama niyang sinabi tungkol sa kanya. Tinanggihan ni Liu Yoxi ang akusasyon. Naglalakad si Long Eosan nang mapagtanto niya na hindi sinadya ni Chen Pinggan ang lahat. Tinawag niya ang kanyang subordinate. Sa likod ni Long Eosan, lumuhad ang isang lalaki at binati ang kanyang master. Inutusan ni Long Eosan ang kanyang subordinate na immobilize ang lahat ng miyembro ng Chanson Tower at ang mga puwersa nito upang sugpuin ang Thousand Feather Empire. Binyantaan din niya ang kanilang mga kaalyado, idineklara silang kanyang mga kaaway. Sumunod ang lalaki sa utos ng kanyang master.
Inutusan ni Long Eosan ang kanyang mga subordinate na ihatid ang kanyang mensahe sa Emperor. At nasunog ang Thousand Feather Empire, na may maraming dugong dam-anak. Nilapitan ng subordinate ni Long Eosan ang isang hindi kilalang lalaki at binanggit na mayroon siyang napakagandang anak na babae. Nang maglaon, dumating si Long Eosan sa bahay ni Chen Pingan kung saan tinanong siya kung may ideya ba siya tungkol sa Thousand Feather Empire. Nagulat si Long Eosan at pinuri si Chen Pingan sa pagiging matalino dahil inihayag niya na dumating siya ngayon upang pag-usapan ang imperyo. Ang kanilang pag-uugali ay masyadong mabagsik at mayabang at ginamit niya ang paraan upang sugpuin sila magdamag kaya gusto niyang humingi ng paumanhin kung nalampasan niya ang kanyang mga limitasyon. Lumiwanag ang mukha ni Chen Pingan dahil hindi niya inaasahan na si Long Eosan ay napakalakas at mahusay sa pagsugpo sa imperyo. Gayunpaman, nagtaka siya kung bakit humihingi ng paumanhin si Long Eosan. Pagkatapos, tinanong niya kung bakit siya tinatawag na senior ni Long Eosan. Naisip ni Long Eosan na sinusubukan siya ng senior at nagtaka kung ang pagtaas at pag-unlad ng buong Thousand Feather Empire ay inihanda para dito. Tumayo si Long Eosan mula sa kanyang upuan at ipinatong ang kanyang kamay. Sa seryosong ekspresyon, sumagot siya na dahil si Chen Pingan ang pinakamalakas. Sa pagkakataong ito, lubusang nawalan ng imak ang system. Sa kabaligtaran, si Chen Pingan ay nagpakita ng masarap na ngiti. Nagpasalamat siya kay Long Eosan at ipinaalam sa kanya na hindi niya ito aaliwin ngayon dahil mayroon siyang gagawin mamaya. Nauutaw si Long Eosan at napagtanto na marami pa ring pagpigil. Paglabas ng bahay, nagpaalam si Chen Pingan kay Long Eosan. Bago siya lumabas ng tarangkahan, gumaan ang pakiramdam ni Long Eosan na tila hindi galit ang senior at naniniwala na tama siya sa pag-iisip na ito ay pagsubok ng senior. Naiwan mag-isa, tinawag ni Chen Pingan ang system. Sa isang hint ng inip, inutusan niya ang system na lumabas. Pagkatapos, tinanong ng system kung ano ang nangyari kaya nagngit-ngit si Chen Pingan dahil lagi siyang nagtataka kung bakit siya nirerespeto ng mga ito at akala niya ay malakas siya ngunit sinabi ng system na mahina siya kaya hindi siya humihingi ng paliwanag. Sumagot ang system na dapat siyang humanap ng kalaban at subukan, kung kaya niyang talunin ito, babaligtarin nito ang mundo. Pagkarinig ng sagot, hindi pa rin makapaniwala si Chen Pingan. Tinanong niya ang kanyang sarili kung sino ang dapat niyang kalabanan. Masyadong mabait sa kanya ang pamilyang Merong, pabayaan na lang na makipaglaban sa kanya. Hindi siya makakapunta at makikipag-away sa mga siga dahil babatukan siya hanggang mamatay kung talagang hindi siya malakas. Nagtaka siya kung sino ang dapat niyang kalabanan. Nakita niya si Suling na natutulog sa ilalim ng puno ng peach. Nilapitan niya si Suling at humingi ng pabor kaya nagising siya sa pagkalito. Nakangiti, sinabi niya kay Suling na mag-spar sila. Naisip ng lahat sa bakuran na masyadong walang hiya ang kanilang master. Kapit nang simulan nina Xiaolinger at Chen Pingan ang kanilang sparring session nang iminungkahi ni Chen Pingan na gamitin ang bamboo pole bilang sandata. Sumang-ayon si Xiaolinger na gamitin ang kahoy na bamboo pole bilang sandata. Nag-aalala pa rin si Xiaolinger ngunit sa huli ay sumang-ayon sa plano ni Chen Pingan. Inalis ni Chen Pingan ang kanyang karagdagang damit. Lalo pang nag-alala si Xiaolinger na baka mas masaktan niya ito matapos niyang alisin ang kanyang karagdagang damit. Gayunpaman, tiniyak ni Chen Pingan kay Xiaolinger na walang dapat ikabahala, ayaw lang niya na madumihan ang kanyang damit. Naisip ni Chen Pingan na hindi siya kayang sapakin ng kanyang nakababatang kapatid ng husto para matalo niya lang si Xiaolinger at mapatunayang mali ang system. Naghanda sina Chen Pingan at Xiaolinger na simulan ang kanilang sparring, bigla, iginulpi ni Xiaolinger ang kahoy na bamboo pole nang napakabilis na halos hindi na makita ni Chen Pingan ang paggolpi ng kahoy na bamboo pole. Nagulat si Chen Pingan sa nangyari, hindi niya maiwasang-iwasan ang tama. Agad siyang natamba matapos tamaan ng sandata ng kanyang nakababatang kapatid na kahoy na bamboo pole. Namamaga ng husto ang mga pisngi ni Chen Pingan matapos ang tama. Nag-alala si Xiaolinger matapos tamaan ang kanyang kapatid, at tinanong kung ayos lang ba siya. Mabilis na tumayo si Chen Pingan at hinawakan ang kanyang namamaga na pisngi at tiniyak sa kanyang kapatid na ayos lang siya. Nagsimulang magduda si Chen Pingan sa lakas ni Xiaolinger, dahil hindi niya maiwasang-iwasan ang atake na ginawa niya at naniniwala na totoo ang lahat ng sinabi ng system. Naisip niya na imposibleng mangyari iyon.
Hiniling niya kay Xiaolingger na tamaan siya muli, na kalaunan ay ginawa ni Xiaolingger ng walang pag-aalinlangan. Sa parehong lugar sa kanyang pisngi kung saan siya dati nang tinamaan si Chen Pinggan. Tinamaan ni Xiaolingger si Chen Pinggan sa ikatlong pagkakataon matapos hilingin na gawin ito ni Chen Pinggan. Nang maglaon sa araw na iyon pagkatapos ng kanilang sparring session, nakaupo si Chen Pinggan sa isang upuan na hindi maganda ang pakiramdam. Bigla, isang mensahe ng system ang lumitaw at sinabi sa kanya na binalaan na siya nito. Nagalit si Chen Pinggan at sinabi sa system na huminto sa pagsasalita at iwanan siya. Tinawag ni Xiaolingger ang kanyang kapatid. Naisip ni Chen Pinggan na sa hitsura ni Xia Sui, si Xiaolingger ay maaaring isang anak mula sa isang naglilinang na pamilya, na nagpalakas sa kanyang paniniwala na ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa alinman sa mga ordinaryong bata. Nagtatago sa likod ng isang puno, tinanong ni Xiaolingger kung ayos lang ba si Chen Pinggan. Si Chen Pinggan, na nasa kanyang mga iniisip pa rin, ay naniniwala na mas mahina siya kaysa kay Xiaolingger, at naisip na walang dahilan si Lang Eosan upang magsinungaling sa kanya. Agad siyang naniwala na baka mayroong isang bug. Sa kabila ng pagiging mas mahina kaysa kay Suling, sinabi na si Chen Pinggan ay nagtataglay ng isang di pangkaraniwang aura, marahil dahil sa bug, na nagpapahintulot sa mga cultivator na madama ang lakas ng kanyang kalaban. Naisip niya na iyon ang dahilan kung bakit siya tinawag na senior at hindi naniniwala na si Chen Pinggan ay talagang isang mortal. Nang gabing iyon, nag-uusap si Chopper at Little Fish habang nakaupo sa gilid ng pond tungkol sa kung paano niya naramdaman ang hininga ng kanyang pamilya ng dragon ngayon. Ipinapaliwanag niya kay Little Fish na ang pakiramdam na mayroon siya ay kakaiba at, sa kabila ng pagkakaroon ng maraming dragon essence sa loob niya, hindi pa niya lubusang nagagamit ito. Sumagot si Little Fish kay Chopper na ang dragon na naramdaman niya ay maaaring kumain ng isang patay na dragon at naisip na ang mga tao sa Immortal World ang responsable sa kanyang mga pinsala, at aksidenteng nahulog sa mundo ng mga mortal at nagtago. Kayang mag-absorb ng dragon essence ang dragon sa sarili nitong paraan, ayon kay Little Fish, ngunit kung ang dragon ay naruroon kasama si Little Fish, maaari niyang lubusang ma-absorb ang dragon essence at maging isang tunay na dragon. Iminungkahi ni Phoenix na kung kukunin nila ang Black Serpent at gagawin itong kanilang utusan sa hinaharap, sumang-ayon sina Chopper, Little Fish, at Phoenix sa ideya na iminungkahi ni Phoenix. Lumitaw ang Bronze Sword sa pinto at sumang-ayon din. Inutusan ni Little Fish ang Bronze Sword na puntahan at ipa-absorb sa Black Serpent ang orb na ibinigay sa kanya ni Little Fish at hayaan itong magbago ng anyo at ibalik ito. Agad na susunod ang Bronze Sword sa anumang utos mula kay Little Fish. Nang gabing iyon, sa isang mayabong na kagubatan, isang gininto ang ilaw ang mabilis na papalapit sa hinukay na lupa kung saan matatagpuan ang halimaw na Black Serpent. Lumitaw ang Bronze Sword sa harap ng bunganga at ipinaalam sa Black Serpent na walang silbi ang pagtatago at hindi siya dumating upang patayin ito. Muling sumulpot ang halimaw na Black Serpent, tinawag ang Bronze Sword na boss, at tinanong ang Bronze Sword kung may kailangan ba ito sa kanya. Mukhang nag-aalala, tinanong ng halimaw na Black Serpent kung mayroon bang negosyo ang Bronze Sword sa kanya sa gabing ito. Ngumiti ang Bronze Sword habang ang Black Serpent ay binati siya sa isang magalang na paraan, na hindi pa niya naririnig noon. Nalito ang Black Serpent kung may nasabi ba siyang masama tungkol sa Bronze Sword. Nagpatuloy ang Bronze Sword sa pakikipag-usap sa Black Serpent, tinatanong kung ano ang kakatawag lang nito sa kanya. Nalito, tinawag muli ng Black Serpent ang Bronze Sword na boss. Naiinis na ngiti lang ang Bronze Sword, sinabihan siya ng Black Serpent na maging seryoso. Nang lubusang gumaling ang Bronze Sword, bumalik siya sa dahilan kung bakit siya naroon sa hating gabi, gusto ng ilang malalaking tao na maging utusan nila ang Black Serpent. Sinabi ng Bronze Sword sa Black Serpent na siya ay mapag-isip at binigyan siya ng dalawang opsyon. Ang unang opsyon ay pumayag lang siya, at ang pangalawang opsyon ay babatukan siya ng Bronze Sword ng walang awa at pilitin siyang sumang-ayon sa kanya. Habang nakangiti, inutusan ng Bronze Sword ang halimaw na Black Serpent na pumili lamang ng isang opsyon. Nakatingin sa ibaba ang halimaw na Black Serpent at bumulong sa sarili na binigyan ng Bronze Sword ng ganoong pagpipilian. Tinanong ng Bronze Sword ang Black Serpent kung hindi siya nasiyahan sa mga pagpipilian, kiniskis niya ang kanyang daliri at may sumabog sa itaas ng ulo ng Black Serpent.
Sumang-ayon siyang magsilbi bilang kanilang utusan. Nang sumang-ayon ang halimaw na Black Serpent na maging kanilang utusan, inilabas ng Bronze Sword ang orb na ibinigay sa kanya ni Little Fish at sinabi sa kanya na hayaan ang halimaw na Black Serpent na sumipsip at kainin ito. Binuksan ng Black Serpent ang kanyang bibig upang saluhin ang orb na ibinato sa kanya ng Bronze Sword at kainin ito. Habang kinakain ng halimaw na Black Serpent ang orb, nanlaki ang kanyang mga mata habang naramdaman niya ang isang hindi kapani-paniwalang pagtaas ng purong enerhiya ng dragon. Sa isang iglap, naramdaman ng halimaw na Black Dragon ito sa loob ng kanyang katawan, matapos sumipsip ng kaunting Dragon Essence, naramdaman niyang kakaiba ang kanyang katawan. Sa maikling panahon, natuklasan ng halimaw na Black Serpent na ang orb ay naglalaman ng isang lihim na sining ng pagbabagong anyo. Nang malaman ang tungkol sa lihim na sining ng pagbabagong anyo, sinubukan niyang magpalat anyo at ang halimaw na Black Serpent ay bumulwak sa usok at nagbago sa isang malaking itim na aso. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.